I've made my way through some valleys and desert, believing that I'd get lost. I stood at the foot of what felt like Mount Everest, knowing I had the strength for the climb. 'Cause through every trial, each test and temptation, one thing is sure every time. Over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive, and it sure looked like I couldn't win. But Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Ask me why, I have no hesitation. God does what He says He will do. Well, I'll simply say every battle has taught me there's nothing He won't help me through. So why should I dwell on the hardships and struggles when I look just beyond them? I see the way this will end is with great celebration, and deep in my heart I believe. Over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive, and it sure looked like I couldn't win. But Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive, when it sure looked like I couldn't win. Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over, over and over, over and over again. Yes. It is hard to understand God's purpose in our lives. It is hard to obey the perfect will of God. But all we need to do is to trust Him with all our heart, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time. He will now protect you.
All things are come with a purpose. Whether it is hard, still God knows what is best, because God is faithful every time. Never stop to run the race that God has set before us. Do your best to reach your goal, and God will take the rest. Lay aside your burden at His feet, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time. He will now protect you. All things are come with a purpose. Whether it is hard, still God knows what is best, because God is faithful every time. Whether it is hard, still God knows what is best, because God is faithful every time. God is faithful every time. Lately I've been through some testing and trials. Felt like a detour that went on for miles. But standing here now looking back, I can say, Lord, I'm thankful. Some storms I thought I would never survive, but here I am feeling so strong and alive. The darkness is past and the morning is bright, and I'm thankful. Lord, I'm thankful like David after Goliath, like Paul and Silas after the jail. I'm thankful like Daniel after the lions. Lord, I'm thankful. Thankful like Noah back on dry ground. Thankful like Lazarus finally on wood. Every beat of my heart wants to pound. I'm thankful, Lord, I'm thankful. I battled giants of failure and fear, shadows of doubt where my hope was unclear. But all along, Lord, you were hovering near, and I'm thankful. All the seas of my past were a thundering roar that echoed the guilt that I could not ignore. But it's nailed to a cross, and I hear it no more, and I'm thankful. Lord, I'm thankful like David after Goliath, like Paul and Silas after the jail. I'm thankful like Daniel after the lions. Lord, I'm thankful. Thankful like Noah back on dry ground. Thankful like Lazarus finally on wood. Every beat of my heart wants to pound. I'm thankful, Lord, I'm thankful. Thankful like Noah back on dry ground. Thankful like Lazarus finally on wood. Every beat of my heart wants to pound. I'm thankful, Lord, I'm thankful. I'm thankful, Lord, I'm thankful. Amen. All right. Good songs we heard. Amen.
When the hurt goes deeper than the deepest place your heart has ever known. When you're standing in your darkest trial and it seems you're standing all alone. When the tears fall down like bitter rain and you're wondering if the sun will shine again. In the midst of disappointment, look around, you'll find a faithful friend. He's walked through my darkest valley, shining light upon the lily by the way. He has picked me up and held me when I thought I could not face another day. And when my heart had stopped its singing and my mind was simply searching for an end, I can tell you by experience, I found a faithful friend. Jesus is a friend that sticks closer than any brother ever can. When the ones that you have trusted proven true, on Him you can depend. He will never fail or let you down, and His love will help the broken heart to mend. So pick up the broken pieces and turn around, you'll find a faithful friend. He's walked through my darkest valley, shining light upon the lily by the way. He has picked me up and held me when I thought I could not face another day. And when my heart has stopped its singing and my mind was simply searching for an end, I can tell you by experience, I found a faithful friend. He's walked through my darkest valley, shining light upon the lily by the way. Amen. Naimbag nga Tuesday morning kakabsat. At in the absence po of Brother Meshach, ay ako po muna ang makakasama nyo ngayong umagang ito. Diba? Sa alip na next generation, last generation na tayo. Kaya good morning po sa ating lahat. At ganun din yung mga kasamahan ko na nandito sa studio, mga next generation. Yan, bati muna kayo. Good morning po sa ating lahat. Good morning po sa ating lahat. Good morning po sa ating lahat, pati sa mga naka-live. Ayun, yung mga kasamahan ko po dito, mga next generation po natin. Yan, bati ka Mark para may kasama akong last generation. Ayan, kaya yan sa mga kasamahan natin na nasa Facebook Live, wala tayong kasama sa Google Meet. Yan yung mga high schoolers. Yung mga high schoolers, kung may mga anak po kayo na high school, napakaganda na mag-join po sila sa Google Meet. Join po sila sa Google Meet. Okay po? And sa mga nasa Facebook Live naman po, good morning po sa inyo. At parang kukunti lang yung nagising ngayon, napuyat sa kaaantay ng result ng election kahapon. May result na po. Ayan, may result na po, kaya gising na po. Devotion naman po tayo. Anyway, sa mga nasa Facebook Live, good morning po sa inyo, Ma'am Myra Salarson, Ma'am Emilia Wayaway, Sir Digno Velasquez, and Ma'am Heidi Sanet,
and Ma'am Elizabeth Narcisa, kay Ma'am Rolin Sanet, kay Sir Ariel Pomecha, ganun din po kay Sir Philip Pastrana. Good morning po sa inyo na nandiyan po sa Facebook Live. Yan, so napapansin ko na halos nasa Facebook Live ay mga nanay. And so anyways, mga nanay, happy Mother's Day po sa inyo. And bagamat nung last Sunday yung natin, pero and happy Mother's Day pa rin po sa inyo. So yun yung kasama natin na sa Facebook Live po ngayon. And so again, sa mga nanay, nakasama nyo naman po yung mga anak nyo po dyan na high schooler, maganda na makapag-join po sila at naka-Google Meet po sila. So yun pa lang yung mga nandiyan dyan. So siguro yung iba talaga tulog pa sila. Yan, inabangan nila yung sinubaybayan nila yung pagbilang. Yung counting ng Kaya napuyat sila, hindi natin sila kasama ngayong umagang ito. But anyways, yan sa umagang ito, and as instructed by Pastor, yung yung lesson po natin ay pansamantala mo nating tigilin yung lesson natin, itigil yung lesson natin and patungkol po sa soul winning and discipleship. Dahil sa week na ito, ang bida ngayon ay mga nanay. Mga nanay yung nandito sa Facebook Live. Yan, linggo ng mga nanay ngayon. Kaya pag-uusapan natin ngayon, simula ngayon hanggang sa Sabado, ay patungkol sa mga nanay. Yan, di ba? And napakaganda na makita natin yung kahalagahan ng nanay kasi minsan hindi natin yan nakikita, 'di ba? Or minsan nakikita man natin pero hindi natin na-appreciate yung ginagawa ng mga nanay. Kaya maganda na ma-remind po tayo para makita natin, ma-appreciate natin yung ginagawa ng mga nanay para sa atin. Yan, kaya wala tayo sa mundong ito kung wala yung mga nanay natin na nagdala sa atin, 'di ba? O kayong mga kasama ko sa studio, nagpapasalamat ba kayo na meron kayong nanay? Isa lang yung sumagot eh. Inaantok din. Sensya na po, inaantok din sila. Nag-abang din sila ng result ng ng election kagabi. Yan. Alam ko na bawat isa sa atin, nagpapasalamat tayo na meron tayong nanay. And, di ba? And meron tayong nanay, sino man siya, ano man siya, pero salamat pa rin at meron tayong nanay na ibinigay ng Panginoon sa atin. Okay? Yan. So dito po tayo sa Proverbs. Proverbs chapter 31. Proverbs 31 verse 28. Yan, Proverbs 31 verse 28. Sabi po dito, her children arise up and call her blessed, her husband also, and he praiseth her. Yan, di ba before po ng verse na binasa po natin, before po dyan, simula dyan sa verse verse 10, simula dyan sa verse 10 hanggang dyan sa verse na binasa ko, and binabanggit po dyan yung ginagawa po ng isang virtuous woman. At kung titingnan natin kung sino yung gumagawa niyan, walang iba kundi yung mga nanay. Di po ba? Yan, yung mga nanay mostly yung gumagawa po dyan. Kaya nga, and pagdating dyan sa verse 28, and sabi ng Bible dyan, her children arise up. Yan yung arise up na sinasabi po dyan, hindi yan yung waking up, hindi yan yung pagising. Yan, so her children arise up and call her blessed. Diba? And nasabi dyan, habang lumalaki yung mga habang lumalaki yung mga bata, yung mga anak, tinawag nila na ang kanilang nanay na pinagpala. And dyan sa kasunod naman na verse, yan sabi po dyan, her husband also, and he praised her. Yan, di ba? And makikita natin dyan yung picture ng isang great family, masayang pamilya. Yan, kasi sabi dyan, habang sila ay lumalaki, tinawag nila ang kanilang nanay na pinagpala. Ang asawang lalaki naman po ay pinupuri ang kanyang asawang babae. And dyan, he praised her. Yan, so oftentimes na nagtatanong yung mga tao, yan, ako ba ay pinagpala? Di ba? And minsan din, naririnig din natin yung ibang mga tao, ay pinagpala ka sis dahil sa, yan, bakit nasasabi natin na pinagpala yung isang tao?
Yan, na masasabi natin na pinagpala yung isang tao, yan yung isang nanay kung na siya ipinagpala kung kung anong klaseng anak meron siya. 'Di ba naririnig natin, oy, alam mo sis, naririnig natin yung ibang mga nanay pag nagkukwentuhan sila, ay sis, pinagpala ka sa mga anak mo. And bakit yung mga anak mababait o ganun, 'di ba? Kaya sabi pinagpala ka. And ano naman kaya pag mga anak pasaway, anong tawag, Joanna? Hindi pinagpala. Yan, so 'di ba? Nasasabi natin na pinagpala yung isang magulang, isang nanay, depende sa kung anong klaseng anak meron sila. And so, yan. So, sometimes na, di ba, yung sabi siya, and praised her. Yan. So, sometimes, narinig na lang natin yung praises. Yung praises natin sa ating mga nanay, yung appreciation natin sa ating mga nanay, yung pasasalamat natin sa ating mga nanay. Minsan, narinig na lang natin yan kung yung nanay patay na, di ba? Yan, kapag may mga services tayo ng funeral service, may part doon na nagte-testimony yung mga anak. Yan, nagta-thank you sila. Salamat kay nanay, salamat sa kanyang mga ginawa. Ganito siya, ganyan, ganito. Salamat sa kanya, ganon. Yan, narinig na lang natin yan. Yan, yung part na yan, yung sinasabi natin na eulogy, di ba? Yung nagpo-praise na tayo sa patay. Pero kung meron mang tamang panahon, kung meron ng best time na ibigay natin yung ating mga praises, ibigay natin yung ating pasasalamat sa Panginoon, sa mga nanay natin, maipakita natin yung pagmamahal natin sa kanila, masabi natin how much we love them. Yan, yung best time na po yan, walang iba kundi ngayong buhay pa sila, di ba? Yan, minsan nga nakakalungkot na naririnig lang natin yan during eulogy ng funeral service. Yan, yun, nasasabi na lang natin yun. Pero habang kasakasama natin sila, habang buhay pa sila, hindi nila narinig yun sa atin, hindi nila naramdaman yun sa ating mga anak po nila. Kaya napakaganda na meron tayong, kaya nga tayo nagse-celebrate ng Mother's Sunday. This coming Sunday, ito yung celebration natin sa ating church ng Mother's Sunday. Celebration natin yan. Yan, so, kaya tayo nagse-celebrate para makita natin yung kahalagahan ng mga nanay and mapasalamatan lang natin sila. 'Di ba? Kasi minsan kung walang ganitong activity, wala eh. Hindi tayo nakakapagpasalamat sa mga nanay natin. Yun, maririnig lang natin yan during funeral service. 'Di ba? Pero napakaganda na ang church natin merong ganitong programa. And meron ganitong programa nang sa ganun ay maipakita natin, masabi natin yung appreciation natin, yung pasasalamat natin sa ating mga nanay. So sabi dyan sa verse na binasa natin na habang lumalaki ang bata, hindi nakakalimutan kung ano ang itinuro ng kanyang nanay. 'Di ba? So meron tayong kasabihan na my mother is my first teacher. 'Di ba? Sinong unang nagturo sa atin ng pagbabasa, unang nagturo na sa atin ng pagsusulat, lahat. Lahat yan ay yung unang-unang nagturo sa atin ay yung nanay natin. 'Di ba? Yung first word na nabanggit natin, turo yan ng ating nanay. 'Di ba? Masan yung mga bata pa lang sila, mga babies pa lang, yung nanay ang matyagang nagtuturo, mama, papa. O ganun, 'di ba? O ikaw, Joanna, naalala mo ba kung sino unang nagturo sa'yo? Walang matandaan. Ikaw, Sophia? Wala ring matandaan. Ikaw, Rashina? And lolo. Akala mo lang yun yung lolo mo, pero yung lola mo yung lola mo talaga ang nagturo sa iyo niyan. Ayan, 'di ba? Siya yung nanay natin, siya yung first teacher natin. Yan, kaya yung bata yan, habang lumalaki siya, hindi niya nakakalimutan kung ano yung itinuro ng kanyang nanay. And sapagkat ang nasa isip niya, ang nasa puso niya, ang buhay niya ay yung itinuro ng kanyang nanay. Yan, kaya nga tinawag niya yung kanyang nanay na blessed. Ayon dyan sa verse na binasa po natin. Yan, di ba? Kaya kung titingnan natin, hindi talaga madali yung ng nanay. Hindi madali yung trabaho ng isang nanay. Di ba? Kaya napakaganda na meron talaga tayong celebration ng Mother's Day, Mother's Sunday, Mother's Special Sunday. Yan. So yung mga mothers kasi yung trabaho nila napaka-special yan. And 'di ba? Yan yung iba talaga yung ibinigay sa kanilang trabaho ng Panginoon. Iba doon sa tatay. Yan kaya minsan hindi natin nakikita, hindi natin na-appreciate na maaring sinasabi natin na ay kasi
trabaho yan ng nanay, obligasyon ng nanay, tungkulin yan ng nanay. Di ba? And yun ang, bagamat kung yun man ay trabaho nila, obligasyon nila, pero hindi ba napakaganda na huwag nating makalimutang maging grateful doon sa mga ginagawa nila para sa atin. And di ba? Yan, so imagine natin, mag-refresh natin. I-refresh natin kung ano yung ginagawa ng ating mga nanay. And i-refresh natin and para makita natin at maunawaan natin and kung bakit nagkakaroon tayo ng ganong celebration po dito sa church. Yan, di ba? Unang-una sa ano pa lang, di ba? Sa loob pa lang ng tiyan, nung nasa loob tayo ng tiyan ng ating nanay. Makita na natin yung pag-iingat nila sa atin, yung pag-aalaga nila sa atin, physical, di ba? Yeah, so just imagine yung isang nanay na meron siyang pagkain na gustong kainin pero hindi niya makain-kain kasi baka kasi maka-apekto ito sa baby, ganyan, 'di ba? Merong gawain na gustong gawin pero hindi niya gagawin kasi nga yan iniisip nila tayo, iniisip yung kapakanan ng baby doon sa loob ng tiyan, 'di ba? Yan, merong mga lugar na gustong puntahan pero hindi nakakapunta. Bakit? Kasi may daladalang bata sa loob ng tiyan. And dahil baka maano yung bata ganun, 'di ba? Baka matagtag or something ganito. Di ba kita natin yung nasa loob pa lang tayo ng tiyan, andyan na yung pag-iingat ng ating mga nanay sa atin. Di ba? Meron silang mga pagkain na gustong kainin, meron silang pagkain na gustong kainin pero hindi nila nakakain. At meron ng mga pagkain na ayaw nilang kainin pero kinakailangan nilang kainin dahil masustansya yun, maganda yun para sa nanay na may dinadalang bata sa loob ng tiyan. Di ba? Meron mga bagay-bagay na ayaw nilang gawin pero kinakailangan nilang gawin dahil makakatulong yun sa bata na sa loob ng tiyan. Di ba? Yan, so sa atin, lalo na sa ating mga anak, napakaganda na makita natin yan, ma-refresh natin yan. And hindi lang nagtatapos dyan sa loob ng tiyan. Di ba? Pagkapanganak sa atin, andun yung pag-aalaga nila sa atin. And di ba? Yan, so napansin nyo, mga nanay, pag may mga babies, halos ayaw madapuan ng lamok, di ba? Halos ayaw madapuan ng lamok, ayaw maalikabukan, ganon nila tayo iniingatan. And di ba? Hanggang sa tayo ay lumaki, yan, nilulutuan tayo ng ating mga pagkain. And just imagine, ilang beses sa isang araw, nagluluto yung mga nanay ng pagkain para sa atin. Di ba? And breakfast, lunch, dinner, minsan may merienda pa, at minsan may request pa tayo sa ating mga nanay, ma, magluto ka naman ng ganito. Di ba? Diba, Sophia? Naririnig ko si Sophia minsan, ma, magluto ka ng ganito. Di ba? May mga request kayo, tapos pagkatapos kumain, iiwanan na hindi nagligpit, yung nanay ang magliligpit. Akalain mo yan, tayong mga anak, minsan parang kumakain tayo sa restaurant. Di ba? So, buti pa sa restaurant kasi pagkatapos nating magbayad, nagbibigay pa tayo ng tip doon sa mga waitress, di ba? Pero sa ating mga nanay, wala. Hindi pa salamat, ni thank you, wala. Di ba? Yan, so kayo, kapag may mga ganun, nag-thank you na ba kayo sa mga nanay ninyo? Ano ba, ikaw, Sophia, nagpaluto ka ng, ano ba yung pinapaluto mo? Pancake, di ba? Ma, magluto ka ng pancake. O, nilutuan ka, nagpapasalamat ka ba? Papasalamat ka ba? Sigurado mo, nagtuto yan, ha? Tanungin natin si Ma'am Sherry mamaya. Di ba? Mga simpleng bagay lang yun, di ba? Yan, kumain. And then, hindi lang yun ang ginagawa ng nanay. Kalahin mo, hindi lang nagluluto, yung mga gawain sa bahay, hinahati-hati lang sa ganun, lahat sa buong maghapon ay magagawa niya lahat. Di ba? Yan, so hindi lang yan sa pagluluto ng pagkain natin. Pag-aasikaso sa atin. Di ba? Iaasikaso yun, mga bata pa tayo, lalo-lalo na kapag yung mga anak papasok na sa school. Di ba? Minsan, sa pagmamadali mo anak, di baling hindi na kayo makatulong sa loob ng bahay, basta makapasok lang kayo ng maaga sa school. O sa paghahanda ng baon, ihahanda yung baon. Di ba? Ihahanda yung baon, tapos bibili pa talaga, and hindi kayo pababaonin ng gulay kasi baka mapanis kapag andun na kayo sa school, and bibili ng ham, bibili ng mga di ba, Joanna? Bibili ng mga dilata. Di ba? Yan, para lang meron kayong mabaon sa school, ihahanda. Di ba? Yan, yung mga nanay natin, ilang beses mamalingke yan sa isang linggo. Yan, ilang beses yan mamalingke sa isang linggo. Yan, buhat-buhat nila yung mabibigat. And mabibigat yung buhat-buhat nila. And pinapalingkehan tayo, lulutuan tayo. Tapos ayaw pa natin kainin yung niluto nila kasi gulay. Tumatawa. Di ba?
Yan, so, gaano kabigat yung yung mga dala-dala na mag-grocery sila para sa atin. 'Di ba? Hindi lang yun eh, hindi lang yun yung ginagawa ng nanay. Ano pa? Kasi pag may mga, lahat dyan binabanggit dyan sa binabanggit dyan sa verses bago yung verse na binasa ko po kanina. And 'di ba? Ang ganda din pag may mga damit tayo na punit, nakikita nila, oh, bakit mo sinuot yan? Tatahiin ko muna yan. O, 'di ba? Oh, bakit ganun yung suot mo, 'di ba? Napakaganda, napaka-blessed natin na meron tayong mga magulang na ganun, meron tayong nanay na ganun. O bakit ganyan yung pagkain mo? Ba't yan ang kinakain mo? O bakit yan ang suot mo? O bakit hindi ka uminom ng tubig? O 'di ba, pag aalis ka na kung saan ka man pupunta ka ng school, pupunta ka ng work, kung nagwo-work ka, or pupunta ka ng somewhere, yan yung baon mo, yung nanay pa natin yung naghahanda. 'Di ba? And ihahanda ng nanay mo, i-check yan, pupunta kayo. Naalala ko yung during ng elementary days na pupunta kami ng camping, ng camp, Girl Scout, gano'n. May pupuntahan kami, yung, yung naghahanda talaga ng mga damit namin yung nanay. Di ba? Naghahanda ng damit ng nanay. Then, pagbalik from camping, yan, i-check niya yan. Oh, bakit wala na yung isang blouse mo? Di ba? Alam na alam. Yung nanay mo, alam niya na wala yung gamit mo, tapos ikaw hindi mo alam. Di ba? Ganun kaano yung mga nanay natin eh. Di ba? Yan, so mga nagbalikatan, 'di ba? Pag-uwi ninyo kulang-kulang na yung mga damit ninyo, sinong nakapansin? Hindi kayo, 'di ba? Yung nanay ninyo. Kulang nga lang pupunta doon sa place na ng camp para hanapin yung mga damit ninyo na wawala, 'di ba? Yan, hindi natin alam kung gaano ka-organize yung mga nanay natin. Yan, para magawa nila lahat yan. 'Di ba? Hindi lang yun eh. And so hindi lang yung paghahanda ng pagkain natin, hindi lang yung pag-iingat sa pag-aalaga sa atin, hindi lang yung paglalaba pa ng mga damit natin. O, 'di ba? Mga kasama ko dito, kayo ba naglalaba ng damit ninyo? Oh, yes daw. Yes, minsan. O, 'di ba? Pero just imagine yung isang nanay na maglalaba siya ng dumi-duming damit na hindi naman niya sinuot. Pero hindi yan nagrereklamo, di ba? Ang ganun mga nanay natin. Gaano, tambak na labada, ang dami-daming labada. Ano ba, imagine yung mga nanay na simula panganay hanggang bunso siya yung naglalaba. O, na minsan pa nga na para lang matapos yung labahan. Kita mo yung nanay na habang nagluluto ay naglalaba. 'Di ba? Ganun sila multitasking yung mga nanay natin. And they are doing a great job. Yan, habang ginagawa yung isang bagay, meron pang kasabay na isang trabaho din na ginagawa. 'Di ba? Yan mga damit natin na kahit sabihin nila na, oh, ikaw na maglaban ng damit mo, malaman naman pagdating mo, makikita mo yung damit mo, hindi lang nalabhan, natupi na rin. 'Di ba? And then ganun kaano yung mga nanay natin. Oh, nangingiti ka, Joanna. Nakaka-relate ka sa sinasabi ko. Yan, so, ganun yung ng mga nanay natin. So, ilang beses din sila sa isang linggo. 'Di ba? Sa isang linggo, ilang beses din sila na maglinis sa loob ng bahay natin. 'Di ba? Yan, so hindi sa isang sa isang araw pa lang. 'Di ba? Sila yung naglilinis, sila yung nagliligpit. Okay, naglilinis, nagliligpit ng mga kalat natin. Tayong nagkakalat, sila yung naglilinis, sila yung nagliligpit. And sa lahat lahat ng mga gawain sa bahay, sila yung gumagawa. O, 'di ba? Yan, so nagliligpit sila ng kalat na hindi naman nila ginamit. Hindi naman sila yung nagkalat. O, 'di ba? Naghuhugas ng mga plato na hindi naman sila ang gumamit. O, 'di ba? Ganun kaano yung mga nanay natin. At just imagine na pag-alis mo ng bahay, ang may hugasin, may labahan, ang kalat ng bahay, pagbalik mo ng hapon, wow, parang na naman, 'di ba? Bago na naman, at maayos lahat. Magkakalat ka na naman. Joke lang. O, 'di ba? Ang mga nanay natin, ganun sila kaano sa trabaho nila. Very organized yung mga nanay. Yan, sa buong maghapon, ilang trabaho yung natapos nila. 'Di ba? Yan, nilutuan ka, yan, binaunan ka, nilabahan ka, nilinis yung bahay para pagdating mo, and relax ka, relax ka na sa bahay nagpapahinga. Pero minsan, nagpasalamat ba tayo sa mga ginawa nila sa atin? 'Di ba? Hindi lang sa araw-araw. Sabi ko nga, simula nung nasa loob pa tayo ng tiyan. Yan, nagpasalamat ba tayo sa ginagawa po nila?
Or iniisip natin, ay kasi tungkulin ng nanay ko yan. Siyempre nanay siya ang gagawa niyan. Or ganun yung kaisipan po natin. And kaya napagandang na makita natin yan para ma-appreciate man lang natin yung ating mga nanay. 'Di ba? At hindi lang doon nagtatapos yung ano ng nanay eh. Hindi lang doon nagtatapos yung trabaho ng nanay. Laka na hanggang tumanda na sila, yan sila pa rin yung mag-aalaga ng mga apo, ganyan. Then pansinin yung mga nanay, pag yung mga nanay napapansin ko yung mga nanay na kapag malalaki na yung mga anak, may mga sariling pamilya na, andun pa rin yung pagmamahal nila, andun pa rin yung pag-iingat nila, andun pa rin yung tulong nila. 'Di ba? Yan, nasa ano na ba, tapos naalala ko yung mga ibang mga nanay, mga lalong-lalo yung mga nasa probinsya, di ba? Pag may mga harvest, may mga harvest ng gulay doon, mga tanim nilang gulay, yung mga namunga yung punong kahoy, ipapadala pa nila, di ba? Ipapadala pa nila sa mga anak nila kung nasaan yung mga anak nila. O ipapadala nila, may pagkain, may niluto silang pagkain, alam nilang paborito ng anak nila yun, ipapadala. O and then tapos hahanapin kung nasaan yung Tupperware. Pag di binalik, nasaan yung pinaglagyan ko? Di ba? Ganun kaano yung mga nanay eh. Di ba? And hindi sila sa mga gamit. Alam nila yung mga gamit nila. O ganun yung mga nanay. And so hanggang sa mga hindi nagtatapos yung trabaho ng isang nanay eh. Mansin nyo hanggang sa apo ng mga apo, andun pa rin yung pagmamahal nila. Diba? Hindi nawawala yung pagmamahal, hindi nawawala yung suporta ng mga nanay. Diba? Kaya minsan ba sa ating buhay ay napasalamatan ba natin yung ating mga nanay? Ikaw, Joanna, ilang beses kang nagpasalamat sa nanay mo? Nilulutuan ka, nilalabhan yung damit mo. Pag may sasabihin ka pa, pabili ng ito kailangan ko sa school. O di ba? Na kahit alam mo yung mga nanay na kahit kung may pagkain sila, kakainin na nga lang nila, ibibigay pa nila sa anak nila. Di ba? Na minsan meron silang gusto, di bali nang hindi sila makabili ng para sa sarili nila, meron lang silang mabili para sa ating mga anak nila. Pero ang tanong ba dyan, nakikita ba natin yun, na-appreciate ba natin yun? Nakapagpasalamat lang ba tayo sa kanila? Thank you, Maha, sa paglalabo mo ng damit ko. Thank you, Maha, sa pagluluto ng pagkain. Thank you, Maha, sa paglilinis ng bahay. Na pagdating ko, para akong pumapasok sa 5-star hotel. O, di ba? And naipakita na ba natin yung pagmamahal natin sa kanila? O, di ba? Nakakalungkot, parang wala lang eh. And kaya nga napakaganda na meron tayong mga ganitong okasyon para ma-remind po tayo. Di ba? Ma-remind po tayo at minsan naging ritual na lang eh. Di ba? Pero this coming Sunday, ito po yung celebration po natin ng ating Mother's Sunday specials. Yan kaya sa mga hindi pa nakapagpasalamat sa kanilang mga nanay, sa mga lahat ng bagay na ginagawa nila para sa atin, and samantalahin natin yung linggo na ito para magpasalamat sa kanila. Yan, di ba? Yan, so plan for something this Sunday. And makapagbigay man lang kayo ng bulaklak or anuman. And di ba, para maipakita natin yung appreciation natin sa kanila. And di ba, hindi naman kinakailangan ng malaking gastos, hindi naman kinakailangan gumastos ng malaki, hindi naman kinakailangan magkaroon ng budget na malaki, di ba? And pero I hope na sa ating mga anak ay meron tayong iniisip na gagawin this coming Sunday. Kaya may surprise natin yung mga nanay natin. Yan, so tayo mga high schooler pa lang kayo, maaaring sasabi niyo, wala pa naman akong pera. O diba? Pero yung magpapasalamat ka sa nanay mo, ihahag mo siya, ikikiss mo siya, and sapat na yun sa mga nanay natin, diba? So last Sunday nga sa namin, sa Sunday school, sa Sunday school activity namin. And nagpakulay kami ng mga nagpakulay kami ng card. O diba, nagpakulay kami ng card, tapos nagsulat sila, ang sinulat lang na dyan, syempre mga bata pa lang yung mga yon, 5 years old, ang sinulat lang, thank you mama, I love you. O diba, nakita yung hinatid namin, ibinigay niya sa mama niya. O diba, tuwang-tuwa yung nanay. And pa lang yun card pa lang yun and pero kayo mga kasama ko dito, mga high school kayo, alam ko naman na you can do more than that. Diba? Yan. So, and halimbawa, alam nyo naman yung sa tagal na kasama natin yung mga nanay natin, alam natin kung ano yung favorite na pagkain. O, di ba, this coming Sunday or these days, sa mga araw na to, and lulutuan din natin yung ating mga nanay. Di ba?
Yan, ikaw Sophia, sasabihin mo, lulutuan kita mama ng paborito mo. Alam mo yung anong paborito niya. Then, yung, alam mo, yung bigyan natin yung time, yung mga nanay natin na makapag-relax man lang. Di ba, Joanna, sasabihin mo kay mama mo, ngayong linggo mama, ako naman ang maglalaba. Relax ka lang dyan, umupo ka lang dyan, magkape ka lang dyan. Pati yung kape niya, titimplahin mo. Di ba? Bilang pagpapakita ng pasasalamat natin, appreciation natin sa ating mga nanay. Di ba? Meron na ba tayong naiisip na gagawin this coming Sunday? Ikaw, Rashina, may naisip ka na ba? May naisip na. Sige, mamaya tatanong kita kung ano yung naiisip mo. And bakit wala yung kasama natin? Tawagin sila. Ano? Oo. Bakit wala sila dito? Yeah. Ayan, yung scholars. Ayan, so, hindi lang sa mga hindi lang sa aming mga anak. Di ba? Hindi lang sa aming mga anak. Yan, sa mga sa mga husbands din. sa mga husbands din. Alam ko naman ng mga tatay mo, meron talaga silang minsan kasi ang mga nakakalimot, yung mga anak. Di ba? Pag mga best friend mo, meron kang regalo sa birthday niya, pero yung nanay mo na ginawa lahat-lahat para sa iyo, di ba? Wala man lang tayong maibigay na regalo para sa kanila. Yan, so ilan kaya sa atin? So ilan kaya sa atin, 'di ba? Yung nagsasave ka na pag may baon ka, magsasave ka, ito, i-save ko to para sa Mother's Day or sa birthday ni nanay ay meron akong maibibigay ko para sa kanya. 'Di ba? Ilan kayo mga anak yung nakakaisip ng ganon? Naisip lang, hingi lang ng hingi sa mga nanay. 'Di ba? And magtatabi ka man lang. Yan, para pagdating ng ganitong araw ay meron tayong maibibigay sa ating mga nanay. 'Di ba? Or meron tayong, kung wala man tayong maibigay, sabihin natin wala man lang tayong maibigay, pero mas maganda talaga kung meron kang maibibigay din. 'Di ba? Kung wala man tayong maibigay, ano yung naiisip nating gawin? 'Di ba? Wala kang maibigay, materially, ano yung naiisip mong gawin para sa kanya? 'Di ba? So mga high schoolers, mga naman na kayo, marami kayong mga bagay-bagay na pwedeng gawin. Nandiyan, ipagluto yung nanay, kahit isang araw man lang, isang linggo man lang na hindi siya magluto, yan na isang linggo man lang, isang araw na hindi maglaba, kayo na yung maglinis dyan. Di ba? And kayo na yung maglinis, and then kayo na yung maghugas ng plato. Di ba? Napaganda na makakita ako sa mga kasamahan ko dito, makakita ako na ngayong linggo na ito ay walang nanay na naglalaba, o walang nanay na nagluluto, walang nanay na naghuhugas ng plato. O walang nanay na sinisigaw yung pangalan ninyo, tinatawag kayo. Di ba? Para maipakita man lang ninyo yung appreciation ninyo, yung pasasalamat ninyo dahil meron kayong nanay na ibinigay ng Panginoon. Di ba? Yung pa nga lang yung meron ka ng nanay, blessing na yun . Di ba? May mga bata ngayon na wala silang nakalakihang nanay. At andyan lang sa pag-alagala dyan. Kasi bakit walang nanay? Di ba? Na minsan nagdaan, kung si ganito yung nanay ko, bakit kasi hindi, sana si ganito na lang yung nanay ko. Meron bang nagsasabi sa inyo ng gano'n? Sana si lang nanay ko. Diba, salip na sabihin natin yung gano'n, ang sasabihin natin na, salamat na lang at si yung nanay ko, salamat siya yung nanay ko. Diba? So gawin natin yan this coming Sunday, lalong-lalo na kayong mga high schoolers. Thank you ikaw yung best friend ko. Diba nasasabi niyo yung ganyan sa mga best friends ninyo, sa mga kaibigan ninyo? Di ba, binibigyan niyo pa sila, lalong-lalo na noong, di ba, yung bakasyon na. Anong ginawa ninyo? Nagbigay na kayo ng mga remembrance, mga ganyan, di ba? O nagpalitan kayo ng mga o nag-note kayo, nagbigay kayo ng note. Di ba, ginagawa ng mga, lalong-lalo may mga graduate Pero sa mga nanay natin, wala man lang tayong maibigay. Di ba? Kaya meron pa tayong ilang araw para mag-prepare para sa special Sunday ng ating mga nanay this coming Sunday. Di ba? Para maipakita natin yung pasasalamat natin sa kanila, maipakita natin yung pagmamahal natin sa kanila. Kasi kung tatanungin ko kayo isa-isa, tatanungin ko kayong tatlo, sigurado ako na sasabihin ninyo mahal niyo yung nanay niyo. Yes, ang isasagot niyo sa akin. Pero ang tanong, paano nyo maipapakita yung pagmamahal ninyo? Paano nyo maipapakita yung pasasalamat ninyo? Di ba? Paano nyo maipapakita? Ano yung plano nyo this coming Sunday? Di ba, nakakalungkot naman yung sinabi ko kanina, nakakalungkot naman na maririnig na lang natin yung appreciation natin sa ating nanay kapag nandun na sila sa kabaong. Di ba? Parang yung meron yung isang
Christian na na-compose na isang kanta. Yan sabi niya, if there's a phone in heaven, yung nakakaalam ng kantang yun, and let my mama talk to me. Na gusto niyang kausapin yung mama niya, yan para sabihin niya how much I love her. Di ba? Mahirap naman yung ganon, di ba? Kung meron mang tamang best time na sabihin natin yan sa kanila, sabihin natin yan sa mga nanay natin, and ito yung time na buhay pa sila, naririnig pa nila. Di ba, Joanna? Yan, kaya ang tanong, yan, alam natin yung hirap na napagdaan ng mga nanay natin, mga sacrifices nila para sa atin, yung pagmamahal nila sa atin, yung tulong nila sa atin, yung paggabay nila sa atin. Di ba? Lalong-lalo na yung mga kasamahan ko, yung mga kasamahan ko dito, yung mga nanay ninyo, yun, para sa spiritual, ginagay din kayo. Mayroon kang nanay na nagpa-pray sa'yo everyday, hindi lang everyday eh. Yan, parang ano nga ata, twice a day, pa-pray sa umaga, pinagpa-pray ka ng nanay mo. O, di ba? And siya ba, pinag-pray mo rin ba siya? O, pupunta ka ng school, pagpa-pray ka ng nanay mo. Paggaling mo galing ng school, pagpa-pray ka ng nanay mo. And ikaw naman kaya, ilang beses mo rin pinagpa-pray yung nanay mo? O, Joanna, ilang beses? O, wala, hindi siya makasagot kasi hindi niya pinagpa-pray. O, di ba? Yan kasi, high school na kayo, marami na kayong pwedeng gawin. Di ba? Yan, kaya hopefully this coming Sunday, meron kayong maibibigay sa nanay ninyo, meron kayong plan na gagawin sa nanay ninyo, yan, para maipakita natin yung appreciation natin sa kanila. O, di ba? Na habang nagkakape yung mama mo, imamassage mo siya, simula ulo hanggang paa. O, di ba? Lulutuan mo siya ng paborito niyang pagkain. And ngayong week na ito, ngayong araw na ito, ngayong week na ito, ay hindi niyo paglalabain, hindi niyo paglilinis yung mga nanay niyo. Na ang gagawin na lang nila ay mag-relax na lang. Di ba? In appreciation sa kanila ngayong linggo na ito. Yan, ganun din. Hindi lang sa mga anak, pero ganun din sa mga husbands. Di ba? Yan, ma-appreciate man lang natin. Kasi nakakalimutan natin yun eh. Nakakalimutan natin pasalamatan yung ating mga nanay dahil nga iniisip natin na kasi trabaho nila yan. Kasi tungkulin nila yan. Pero uulitin ko, huwag natin kalimutang maging thankful. Huwag natin kalimutang maging appreciative sa ginagawa nila para sa atin. Okay? Yan. So, yan po muna sa umagang ito. Yan. So, sa this coming Sunday, huwag natin kakalimutan na ito yung celebration po natin para sa mga mothers. Kaya, huwag nating hayaan na lumagpas yung yung celebration na ito na wala man lang tayong nagawa sa ating mga nanay. Yan, huwag natin kakalimutan na wala tayo sa mundong ito kung wala yung mga nanay po natin na nag-alaga po sa atin simula pa nung nasa loob pa tayo ng kanilang tiyan. Diba? It's time naman na maipakita natin yung appreciation natin sa kanila. Bagamat yung mga nanay natin, hindi naman nila inaantay na i-appreciate natin sila, di ba? Yan, pero napakaganda na maipakita din natin sila. Kasi kasiyahan na nila yung tayo ay pagsilbihan, tayo ay lutuan, tayo ay pagluto, tayo po ay paglaba, and tayo po ay lilinisin yung bahay para sa atin. Kasiyahan yun yan mga nanay na gawin yan para sa atin. Pero yun nga, huwag natin kakalimutan na maging grateful doon sa mga ginagawa nila para po sa atin. Yan, so yun po. Yan, and hopefully this coming Sunday, meron tayong plan para sa ating mga nanay. Yan, kung kaya niyong i-treat sila, di ba? Kung kaya niyong i-treat sila, di maganda. Pero kung sabi ko, hindi naman kinakailangan ng malaking budget para sa okasyon na ito. And so yung maipakita lang natin yung appreciation natin sa kanila. Yan, so yun po. And tatanong kita yung mga kasama ko. Yan. Mic ninyo. Ayan. Para titingnan natin kung meron, sabi nyo kanina, meron kayong naihanda, na yun na-prepare, meron kayong plan this coming Sunday. Yan, sige, uunahin ko si Sophia. Sophia. Oh, ang nagtuturuan. So, sabi ninyo, meron kayong plan na nagtuturuan kayo ngayon. O, sige, ikaw muna, Rashina. And bilang pasasalamat sa nanay mo, and ano naman yung iniisip mo na gagawin this coming Sunday or ngayong week na ito para maipakita mo yung pasasalamat mo sa kanya? Ang plan ko po ay sumunod po sa magulang ko at mahalin ko po siya at habang buhay po sila dapat ipakita natin yung pagmamahal natin sa magulang po natin at pasasalamat sa kanila. At yun lang po.
Ang plano ko po sa Sunday ay sumunod sa kanya at bigyan siya ng regalo. Wow, bigyan ng regalo. Sige, tingnan natin ha. Tatanungin ko si Mami Jam pag may ibinigay kang gift sa Sunday. Yan, so di ba napakaganda yung sinabi niya kanina. And sumunod sa magulang. And sumunod, di ba? Yung sumunod ka agad pag sumunod na hindi nagdadabog, di ba? Yan, isang paraan na maipakita natin yung pagmamahal din natin sa ating mga magulang ay sa pamamagitan ng pagsunod sa kanila. Di ba? Yung maipapakita ng respeto natin sa kanila. Yan, na sumusunod tayo sa kanila. Yan, ikaw naman, Sofia. Bilang pasasalamat sa nanay mo, ano naman yung pinaplano mong gawin this coming Sunday? Yung pinaplano ko pong gawin sa this coming Sunday. Bibigyan po ng regalo at magpasalamat kay mama dahil siya yung naging mama ko. Yun lang po. Yan, magbibigay din ng regalo. Ikaw naman, Joanna, ano naman yung gagawin mo sa Sunday? Magbibigay po ng regalo tapos papasalamatan po siya. Magbibigay ng regalo at pasasalamatan siya. Yan, yun din lang. So, di ba, napakaganda na pag ibinigay ninyo yung regalo ninyo, yan, magpapasalamat kayo, ihahag natin sila, ikikis natin sila. O, di ba? Yan, alam nyo ba na sa bagay lang yun, masaya na yung mga nanay natin. O, di ba? At mas masaya sila kung hindi nyo sila paglalabain, di ba? Ngayong linggo na ito man lang, hindi nyo sila paglulutuin, hindi nyo sila paghuhugasin. Wala akong narinig sa inyo, mga regalo lang eh. Regalo ninyo, hihingi rin lang kayo sa kanila. Pero napakaganda, di ba, na ngayon, di ba? Ngayon, magsasave kayo, simula ngayon, magsasave kayo so that sa susunod na naman na sa susunod na taon na magsa-celebrate tayo ng Mother's Sunday, hindi na kayo hihingi ng pangregalo nyo sa kanila. Di ba? Mabigyan mo ako ng pambiling regalo ko para sa iyo. O, di ba? Nagregalo kayo, humingi ka rin lang sa nanay mo. Kaya yan, simula ngayon, mag-save na kayo. Di ba? Mag-save na kayo para sa susunod na Mother's Sunday, hindi na kayo hihingi para sa kanila. O, di ba? At hindi lang yan, hindi lang sa pagbibigay ng regalo. Yung nga sabi ko nga sa inyo, and kung makakatulong kayo sa mga gawaing bahay na sa linggong ito, mag-rest man lang yung mga nanay ninyo, di ba? And makita ko yung mga nanay nyo na andyan lang yan sa labas nagkakape. O, di ba? Hindi ko sila makakasabayan sa paglalaba dyan. Di ba? Yan, so, yan, napakaganda na makita po natin yan. And salamat na meron tayong mga nanay na bigay ng Panginoong Diyos sa atin. Kaya pasalamatan natin sila, mahalin natin sila, at ipakita natin yan. Yan habang buhay pa po sila. And habang buhay pa po sila, alam nila, naririnig nila na na-appreciate din natin yung ginagawa po nila para sa atin. Yan, so yun. Yan, sa mga wala akong nakikitang naka-Facebook live na high schooler. And puro parang mga nanay din lang ito. Yan, kaya and hopefully na sa mga and sa mga anak ay makita po natin yan at ma-appreciate talaga natin yung mga nanay po natin. Yan, so yun po, dyan po nagtatapos ang ating devotion sa umagang ito, at muli sa mga nanay, bumabati po kami sa inyo ng Happy Mother's Day. Yan, although Mother's Day tuwing Sunday at every day. Pero this coming Sunday, ito po yung celebration po natin sa ating church. At yan po, sa mga nasa Facebook Live na at yan po, dyan po nagtatapos yung ating devotion ngayong umagang ito. And sa mga nasa Facebook Live po na hindi po namin nabati kanina, yan, good morning din po, good morning po sa inyo. Kay Sir Gilbert Hofer, ganun din po kay Ma'am Veronica Pilada. Yan, so sino pa yung mga andyan? Yan, si Rhea Fe. And Happy Mother's Day din. Ay, hindi pala Mother's yun. Sino po yun? And sensya na. Nabati natin kanina. Nabati natin. Si Ma'am Heidi Sanet, good morning po sa inyo. Brad Erwin,
Good morning din sa'yo dyan. Yan na? Yan na lang? Kay Ma'am Geraldine, good morning din po sa'yo. And so, sa mga nanonood na hindi naman po namin nabati dahil hindi kayo nag-comment, good morning pa rin po sa inyo. Yan, so I hope na ngayong umagang ito ay nakita po natin yung kahalagahan ng isang nanay at meron tayong gagawin para sa kanila. Yan, this coming Sunday in appreciation sa kanilang ginagawa para po sa atin. So, yan po. Yan, magko-close na po tayo in prayer. And, Joanna, marunong ka bang mag-pray? Ayaw po natin kalimutan yung service po natin sa araw po ng bukas. At wag po natin kalimutan na mag-tune in sa lahat ng programs ng church po natin. So, yun po, let's pray. And dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Muli maraming salamat Panginoon sa umagang ito pinagkaloob niyo po sa amin. Maraming salamat Panginoon sa paggising niyo po sa amin sa umagang ito Panginoon. Salamat din po sa devotion po namin na natapos Panginoon. Salamat din po sa mga nanay Panginoon. And salamat Panginoon na binigyan niyo po kami ng mga nanay Panginoon. At dalangin ko Panginoon na i-bless niyo po sila. And lahat po ng mga nanay Panginoon ay dalangin ko Panginoon na bigyan niyo po sila ng kalakasan, bigyan niyo po sila ng wisdom Panginoon sa pag-nurture sa kanilang mga anak Panginoon. Dalangin ko rin po Panginoon na sa buong maghapon na ito, kayo po ang manguna sa amin Panginoon. Lahat po ng gagawin po namin ay kayo po yung malulwalhati Panginoon, kayo po yung mapapasaya po namin Panginoon. At anuman po ang nakikita niyong karamihan sa aming puso at isipan ay pakalinisin niyo po. Gawin niyo po kami na maging karapat-dapat na tumanggap ng inyong pagpapala at maging pagpapala sa araw na ito. Muli maraming salamat po. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. And thank you po everyone and God bless po. Yes. It is hard to understand God's purpose in our lives. It is hard to obey the perfect will of God. But all we need to do is to trust Him with all our heart, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time. He will now protect you. All things are come with a purpose. Whether it is hard, still God knows what is best, because God is faithful every time. Never stop to run the race that God has set before us. Do your best to reach your goal, and God will take the rest. Lay aside your burden at His feet, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time. He will now protect you.